sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AX tupad, tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh, kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papapahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? Diba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi ba nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Huli-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, anong dating sa'yo no? Kung sinabi niya yun? Kung i-connect mo ito na meron siyang alam? Kasi, never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you after kita kinonfront
na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of So Representatives. do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano ng impeachment. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo. Akong bahala sa'yo. Diba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Pumunta, nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain, ganun, okay, sige. Parang ako, uwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila, tapos palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City. Ito na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. O baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero na-observe ko sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na billion. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Block kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga surveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko ang Makabayan Block. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi, di ba, is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT, teachers. Ang malakas sa Davao ay noon, nung nandyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon.
paano sila, pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na tanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila tiga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun yung, ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So, ang nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok. So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng kinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga nirecruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo kakritikal dito sa mga sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization ng mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. So, talagang palang ugat, malalim na. Sa Makabayan, yes. Sa Makabayan. Kaya, ito ang pumayag ng kay Martin na kayo ay pa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when you were mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon nagamit dito? Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues.
And how important na ano yun, hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan. Hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So hindi to limited, hindi to limited VP sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, nadi-discuss nyo 'yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadi-discuss 'yan sa Regional City Peace and Order, Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Balikan po natin yung AOM, pangalawang AOM. After po nun, ano po ang nangyari? At sa tingin nyo ba, ginamit ang COA against you? Ginamit ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. So kailan lumabas VP yung NDA? Yung notice, yes, yung notice of disallowance, okay, so, dun tayo sa nagsabi siya na ano ba sinabi niya? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di pumambling nyo, baka mumumuya lang. Actually, pareha sila. Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong. Napapansin mo pag, di ba? Pero itong dinner nyo na yan or yung inyong nung lumabas kayo, may mga pictures ba kayo dyan? Proof na nagkita talaga kayo? Malamang meron niyang mga pictures. Wala kasing media doon kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant Maraming tao doon. Pero natatandaan niyo, VP, bakit siya nandoon sa Davao? Di ba usually ang presidente, pag pupunta siya sa mga lugar, meron silang inaatinan na something. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao. Ang akala ko ay meron siya pupuntahan, pero ang sinabi, ito, sasabihin ko sa inyo pag personal knowledge ko, pag chismis lang. Okay? Ang narinig ko, natulog siya sa bahay ni Anton Lagdameo that night. At ang narinig ko, may away sila ni asawa niya, ni Lisa. Ito yung time na wala ata si Lisa, pumunta siya abroad. Ito chismis na lang ha. Hindi ko alam kung totoo na may away sila, hindi ko alam kung totoo saan siya natulog. Okay. Na-outside of ko nung po pala si BBM. Kasi nakapagtaka lang, di ba? Usually nga, pag pupunta ka sa isang lugar, Announce yan. announce at saka merong event. Pero ito, unannounced, tapos wala namang formal na, formal na dinner, parang niyaya lang po kayo, di ba? Oo, dinner lang yun. Dito siya nag-humble. Wala po kayo pinag-usapan except yung bulong. Doon sa dinner, wala. Doon sa dinner, hindi kasi na ako nakikinig kay BBM kasi hindi ko, basta alam ko lang pinag-usapan yung shrimps, pinag-usapan yung rice field, yun ang maalala ko. Meron pa kasi ibang tao doon sa table hindi lang kaming dalawa Oo, so meron pang mga ibang tao doon. So, okay, so ano yun? Pagkatapos yun na tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Tapos, from January to July,
of 2024, makikita nyo merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days nilustay, 11 days nilustay ni Sara, ganon. Inday lustay. Kaya dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila. PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo. Kasi, sinabi ko naman na, pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Sa GAB, hanggang ngayon, walang sumasagot doon na. Tapos, yung bang kawalan ni BBM ng sinseridad sa kung ano ba talaga ang solusyon sa problema ng bansa. At yung mga promises niya na hindi niya tinupad, tulad nung 20 pesos ang bigas. Na sinasabi ko, nung sinabi niya yon, alam niyang nagsisinungaling siya. Kasi alam natin lahat na hindi pwedeng ibaba ng 20 pesos ang bigas. Kahit sinong rice farmer, middleman, sinong may-ari ng ektaryang palayano, di mo kaya. Ma'am, nabanggit niyo yung pinirmahan para sa mga congressman. Ito yung parang allocation nila para sa DEP. So, ibig sabihin, hindi lang pala sa DPWH, hindi lang pala kung saan-saan, pati sa DepEd, pinakikialaman nila yung pera. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So, ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yun. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Madaling salita, hindi po kayo nag-ipin, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So, naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Ito po ba yung dahilan kung bakit walang natayong masyadong classroom? Ako, hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam sa kanila. At saka yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa para sa pagtayo ng mga classroom, galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, ano mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip, okay, 25% para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko. Ang mindset ng politiko, paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko ba yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto? Totoo yan.
naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung, yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Ibalik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na naman. Alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. So hindi na, huwag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet. Yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kaysa pumirma ako ng mali. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya. So, gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. Reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po bang ang aking intindihan? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon,
Pero yung part na nagsaglit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos nung disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga, madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you, narinig nung asawa. Yeah. Oo, di ba? Kasi sumunod na, iba na eh, tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, di ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha? Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024 ito, April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi ka pa yung magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba, no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Bigla yan na message sa akin na, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up in September, ganyan, may I request a video from you? It would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, napadala ako ng happy birthday message. September yon. Mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa, mga January, siguro 2021? Tama ako ha? January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw eh, 2:00 ng madaling araw. Tapos, biglang feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasak ko. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel. Tapos, may YouTube link. So, sabi ko, nahack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko ng link, speech ko. Nagsi-speech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yun doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos, hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong miss-send siya. Diba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel. Tapos link. Sabi ko,
itong ano na ito, so hindi ka na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So sabi ko, tama nga. Ano ito? Miss-sent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So nakamisent, oo. So sabi ko, tama nga. So kinrin cap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan niyo, oh. May galit sa akin to. Ganyan. So alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe. Grabe, no? Hindi, alam niyo, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at saka si Martin dahil sila po'y magkamag-anak. Posible Tsaka kaya. nag-stem to. Malayo pa yung eleksyon, 2021. May mga ganitong instances na eh. So, talagang, ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila and then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga eh. Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo, which is Makabayan, di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang, dyan? Isa lang naman yan sila, diba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. Oh, yung mga yellow-pink. Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet eh. So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila eh. Pink, yellow, red eh. So yes, pink, yellow, red. Tapos meron pa yung isa eh. So, 4. Sasakyan na umiilaw sa... May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually 5. 5 yan. May dalawang pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million. Kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo,
kailangan mo magbayad. So lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago ho mag-New Year. Hindi nyo naisip na baka patibong to. Merong nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho eh. August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung position natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? So, kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. O kahit saan, maglagay tayo dito kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Okay. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon, dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuunan nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na
ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential. Yes, may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na ito. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakyat sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila in-operate. Para ibahin na nila. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Oo, kasi, tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. Diba? So, doon ka bibili sa loob. Or, doon sa mga nakapalibot sa kanila. Na hindi man directly involved, pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? The enemies of the state. Talagang kailangan talaga protektahan yung mga information na yan. Sobrang critical pala talaga. Oo, sabi ko nga, pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Makikita yung galawan nila. Ayun, so VP, bumalik tayo dun sa timeline. Nasaan na tayo sa timeline? Oh, yes. So, August 27, 2024, dito na lumabas yung disallowance. After na ito na nag-resign ako, expected na ito kasi gugulong na yung impeachment, diba? Tapos, September 1, 2024, merong member ng House of Representatives nagsabi na, uy, sinubukang isuppress or itago nung Office of the Vice President yung information sa confidential funds. Hindi namin sinusuppress. Nire-remind lang namin ang Commission on Audit na may batas dyan sa confidential funds. At hindi basta-bastang pinag-uusapan yan. Dahil buhay ng mga tao ang pinoprotektahan. Yun lang ang sinabi namin. Wala nang... VP, yun yung reason bakit kinontempt nila si
yung inyong chief of staff, ano? Yes, kinontempt nila si Attorney Lopez dahil doon sa pag-resign ni Gloria Mercado sa Department of Education, na sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan nung sumunod na hearing, sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan yung pagpaparesign nyo kasi ang tumatanggap ng resignation ng undersecretary ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay president. Kasi ang appointing authority ng lahat ng USEC ay president. At hindi alam yun ng mga members of the House of Representatives. Dahil nung sinabi ko yon, natulala silang lahat. So sabi ko nga, di ba? Sabi ko, di dapat ang kinontempt nyo si BBM kung kasi siya yung tumanggap ng Office of the President, yung tumanggap ng resignation eh. Hindi si Attorney Lopez. So, nakanganga silang lahat kasi hindi nila alam yon. Well, that goes to show kung anong klaseng mga members of the House of Representatives ang binoboto natin. Hindi nila alam kung sino ang mga appointing authority. Tapos, September 1 yon. Nung buong September at October, makikita mo na, eto na, yung mga words na ginagamit nila para ipalabas na may katiwalian. September 18, isang congressman nagsabi, misuse of confidential funds. October 17, where did the 15 million go? Yan na. House flags, safe houses. Tapos makikita mo na, Sara needs psychological assessment. Tapos, ano sabi ko dito? Hindi kasi kayo nakakita pa ng tao na lumaban eh. Yung wala akong pakialam kung ikakasira ko. Basta tatayuan ko yung tama. Hindi pa sila nakakita ng ganun eh. Kasi napapansin ko dyan sa loob ng House of Representatives, lahat yan, areglo. Unang-una, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, bibilhin ka. O, hindi. Unang-una, bibilhin ka muna. Pag hindi ka nabili, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, kakasuhan ka. Ganyan yung trabaho or mga pangyayari between politicians. So makikita mo dito, October yan. September, October, gumagamit na sila ng words na malversation, breach of public trust. Ito, galing ito sa isang congressman. Fabricated, galing sa isang congressman. Mary Grace Piatos, galing sa isang congressman na yan. Covering up. Yan. Galing sa isang congressman yan. Discrepancies. Galing na yan sa isang congressman. Kung napapansin mo, lahat galing sa members ng House of Representatives na gumagawa ng in aid of legislation kuno. Na kung titingnan mo naman, in aid of legislation ito sa confidential funds, pero bakit Office of the Vice President lang? Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. So makikita mo, may mga words na sila. Nung pinatawag kayo doon, VP, sa Committee on Good Governance, yun yung hindi kayo sumumpa eh. Yung una. O, yan yung una, no? Hindi kayo sumumpa kasi nga resource person kayo. Oo. O, sabi ninyo na witness lang yung sumusumpa. So, nung nakita nyo na parang kayo lang yung inimbita ron, did you question yung good governance na bakit kami lang? Hindi ko na kinasyon dahil alam ko naman na tinarget na kami. Kasi doon sa opening statement ko, sinabi ko na doon
na you are going after me because you do not have evidence of wrongdoing. Kaya binuksan niyo itong hearing na ito. Sinubukan nila doon sa budget hearing na hindi nila nakuha, diba? Kasi unang-una sabi ko, wala naman kaming nire-request na confidential funds, so bakit kayo magtatanong about confidential funds? Pangalawa, hindi pwede pag-usapan ito dito. Diba? Ayaw kong magkaroon ng kaso. At ayaw ko ibulgar kung paano gumalaw ang law enforcement agencies at mga intelligence operations ng gobyerno. So, yun yung makikita nyo, September, October, November, dito na naglabasan. Malversation, breach of public trust, discrepancies. Ito na yung words leading to an impeachment. Kung makita nyo, biglang natigil yung kanilang House hearing, diba? Nakita nyo? Nung kinulong nila si Attorney Lopez, tapos na hospital si Attorney Lopez, tinawag nila si Gina Acosta. Nag-collapse, nag-unconscious si Gina Acosta. Pagkatapos nun, wala ng hearing. Tumiretso na sila doon sa paninira nila naman. Sabi ng PSA, ito walang mga birth records. Ganyan. Yan na yung kanila. Hindi mga totoong tao ito. Palibhasa kasi wala silang alam sa kung ano yung trabaho ng gobyerno. Kasi ang ginagawa lang nila dyan sa loob ng House of Representatives, manira ng pangalan. So, yun. Tapos, sumunod nun sa timeline, yung mga impeachment na, yung nagkagulo, nagrumble nila na filing ng impeachment. Alam nyo, kaya umabot yun sa ilan? 3? 3, di ba? Kasi yung unang sinulat, basura. Basura siya. Wala siya at all any leg to stand on in any court. Yung sumunod na sinulat, basura pa rin. Yung pangatlong sinulat, yun yung kinorek na nila lahat nung basahin ninyo, yung 3? Actually, 4. Pang-4 yung usot Yes, 4, no? Oo. Kung babasahin ninyo, yung mga una, pangalawa, pangatlo, basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Papasok niyan sa korte. Tapos, yung pang-4, yun na yung corrected copy ng lahat. Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumulat noon, na sinasabi ko nga kay Micah, abogado ba ito? Tingnan mo naman itong sinulat niya, pero syempre, ayoko sila tulungan. So eto na, gumalaw na yung mga abogado, hindi pwede yan kasi nag-antay kayo na maayos nyo yung impeachment complaint at yun yung pinasok ninyo. Ganito din naman nangyari ngayon Diba? 4, 2 yung pumasok. Yung pang-4 doon, yun yung gusto nila kasi yun yung sinulat ng maayos. Yung 2 dyan, basura. Yung isa dyan, hindi na nila papansinin yan. So, yun December 2024 yun, diba? Ayan, may dagdag pa sila. December, tumuloy-tuloy pa pala sila. Faked. Sino nagsasabi ng fake? Sila lang din. Yung mga members lang din ng House of Representatives. Walang ibang nagsasabi na fake yan. Sila lang. No birth records. Ano ngayon? Hindi mo alam kung paano gumalaw ang intelligence operations Fund abuse. Yan. May mga ganyan na sila na words na parang binubuo na nila yung kanilang impeachment. Pagkatapos nun, meron na silang February 2025. Meron na silang kailangan imbestigahan ang disallowance. Kasi pala, isasali nila yon yung disallowance na yon
kailangan daw imbestigahan. February 11, 2025, House must probe the Sara Duterte's 12.3 billion debt and disallowed expenditures. Na hindi nila naisip, mas maraming disallowance ang Office of the President, ha? So kung mag-i-impeach tayo, iunahin nila ang Office of the President. Tapos, February 27, 2025, act swiftly on Sara Duterte impeachment. Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pero pagdating sa aligasyon ng flood control involvement ni BBM, tahimik sila. June 11, 2025, eto na. Dahil hindi nila alam saan sila lulugar, impeachment, ano ba, kapafile na lang natin ang kaso. To siya, lahat ng kaso na pwedeng i-file natin. So nag-file sila ng criminal at admin cases. Tapos, eto na. September 29, 2025. Ito na yung privilege speech ni Senator Liz Escudero na sinabi niya ang mastermind, si Martin Romualdez, at ginamit ang political capital ni BBM at ang promise ng for later release funds sa mga projects para pumirma ang mga congressman sa impeachment. So, yan yung buong timeline kung paano nila niluto ang impeachment. Galing sa walang ebidensya papunta sa fishing expedition, illegal na pagkuha, paggamit noong information sa loob ng in aid of the legislation para sa impeachment. At yung meron na talagang nagsabi na yung mga pumirma ay pinramisan ng for later release na funds. Yes, Congressman mismo, si Toby Chanco, si Congressman Toby Chanco, sinabi niya yan na isa daw sa reason kung bakit yung alyansa nagka-leche-leche dahil dun sa impeachment na ginawa sa inyo. So, nasabi yan ni Toby Chanco. Kasi, paniwala ko, nagmamadali din sila mag-promise ng pera. Kasi election na eh. Siyempre, lahat ng mga congressman parang tipong, nasaan na yung funding namin? Election na kami. Kami din eh. Mag-i-election din kami. Hindi lang naman kayo eh. Diba? So, lahat yon ay yan. Planado. Yung pong yung latest na impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya, bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo,
Actually, 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3. Tapos, Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat nung kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So, ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So, sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tapos, BP, i-connect na natin. Oo I-connect nga. na natin. Diba? Itong Whistleblower. itong Madriaga, no? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption, and we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, yung kung hindi kayo updated, VP, may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-malitang pera at documented, may mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority Oo. ng gobyerno ngayon? Napansin ko na yung gobyerno hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh.
Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay naku, mga dishonorably discharged yan. Ay naku, pakawala yan ng mga Duterte. Ay naku, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Siya yung Shiminet, diba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminet. Kay Zaldi galing yun. Against me. Pakawala ba namin yan? Si Guteza, wala mo nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng maletang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? Ano bang, what will they gain if they speak? Matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot, para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya yung sinasabi naming perjury. Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Ito walang ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi binibigyan ng halaga. At saka testimonial evidence to. So talagang ebidensya dahil first-hand information yung nakuha nila. Hindi lang yun yung mga naglalabasan Panatbay. Meron pa nung nakaraan, VP, kung hindi mo nabalitaan, yung text messages. Ay, nako. Yung text messages na sinabi ni Egay Erice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggamit ng pera galing sa flood control, nagamit pa daw yan noong nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yes, so kaya ako nasabi ay nako kasi ang dami niyan. No. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Kaso, hindi nilalabas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Hindi ka ba na nagugulat, VP, na 3 years nilang pinlano yung pagsira sa'yo? Pero ngayon, may gerang nangyayari sa Middle East. Pero wala silang plano, VP. Yung mga speeches nila parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng aeroplano,
Hindi rin naman pwede yung land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung plano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong, pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM. Walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita nyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera, hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak, walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan. Ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon? Ang daming, yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila,
hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakikita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin, ayaw nilang umuwi kasi wala silang uuwian. Kahit Delikado. delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi. Pero firm si Pangulong Duterte before. Nung latag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo Kasi merong pang-aabuso sa mga Pilipino doon noon So talagang kahit hindi nasusunod yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente, Ano yung tama? kung ano yung tama, kung ano yung kailangan. Kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim baby di ba? Minsan, gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang rito, may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel, magtatrabaho ka bilang waitress. Ganon. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar, nagmamasahe yung mga, tawag, dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa problema din natin. Pero firm din naman ngayon ng gobyerno. Firm na i-impeach si VP Sara. 3 years nilang pinlano yun, banat ba? Ang tindi. Di ba? Oo, kasi sa kanila walang distraction. Nagkakagera na, basta kami impeach namin si VP. Di ba? Kaya firm din sila. Kumbaga, pinag-uusapan nila yung kung paano ililift yung excise tax sa gasolina. Pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero kay VP Sara, yung plano nila talagang tapos na. Oo. And speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin. 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report
every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon, ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga pinaka proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip eh at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So, ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko, highly vulnerable sa recruitment, sa illegal, o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget ng opisina. Sarah. Sanay ako sa A sharp whistle can save your life in wilderness. The primitive rescue whistle made of aircraft aluminum kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi. No? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan eh, maayos na pagbalanse nung mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sharon Lucente na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president. Ayun! mag-akyat muna? Yun na nga. Muna tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Yes. Ready sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Sa Department of Education, kung kayo nasa Department of Education pa at walang nangyaring hocus-pocus, sa tingin ninyo, gano'n na kalaki yung improvement sana? Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na doon in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero napakahalaga kasi nung may sinusundan
yung isang organization tulad sa amin, sa Department of Education, yun yung agenda na yon na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi, sabi ko nga, kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So, kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka, di ka ma-impeach ha. Isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Ito yung foundation. Yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmo-mold ng future citizens ng Pilipinas. So, dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Kasi, napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay na mga bansa. Alam niyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam niyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto? Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Magandang idea ni Ma'am, dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka in technology, talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, parang, parang sa opisina ba, ganito din kasi sa classroom Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung, ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. So, huwag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. At makakatipid pa ang mga magulang dahil wala nang pamasahe, kung sakasakali. Posibleng pwedeng ganon. Ganon yung pinupush ko noong ako ay Department Secretary, yung digital education.
Dahil yun naman yung trend ng generation na ito. At yun din yung trend worldwide.